Magandang araw mga katinig. Welcome sa Tinig ng Bayan kung saan dinig ang boses ng bawat Pilipino. Ako nga pala si Julius, kasama ko syempre si Paul at Zoren. Pwede ba kayo mag-hi? What's up sa inyo mga What's up? katinig? What's up? Okay. Ngayong episode, pag-uusapan natin ang karapatang pangkabuhayan at katarungang panlipunan. Pero wait lang, bago pala tayo mag-proceed pre. Kamusta pala kayo? Kasi 'di ba bumagyo pala last week, 'di ba? Ang masasabi niyo sa bagyo pre? Ang hirap nga, gawa nga isang linggo walang pasok. Oo, wala tuloy ba? Makalabas, gawa baha. Hirap makabili ng mga pagkain pang araw-araw. Oo nga. Ikaw, Sir, anong sabi mo? Tama, ang hirap. Sobrang hirap ng dumating na bagyo ngayon and ang hirap mamili, ganun. Like, nagmamahal lalo yung mga gulay, ganun, mga pagkain. Totoo. Tapos yun, balik tayo doon sa topic natin na pag-uusapan, which is karapatang pangkabuhayan at katarungang panlipunan. Ano masasabi mo doon, Paul? Bigat ng topic na, Julius. Pero ang importante talaga to. Kasi lahat tayo nangangarap ng disenteng trabaho, tamang sweldo at maayos na pamumuhay. Kasi kahit na magtrabaho tayo ng ilang oras, ang baba pa rin ng sweldo. Ikaw, Sir, anong masasabi mo doon? Yes, tama. At hindi lang trabaho o sweldo yan ha. Kasama na rin dyan yung pantay na oportunidad, patas na sistema at syempre katarungan na lahat ng sektor ng lipun. Oo nga, Soren, teka lang, dadagdagan ko lang yung sinabi mo na patas na sistema kasi sa ibang lugar, alam sa Manila, kung usapang sweldo, 'di ba? Pag sa Manila, yung tinatawag nila Manila rate. Pero dito sa atin sa probinsya, minimum wage lang, 'di ba? So, ba't ganoon? Pare-pareho lang naman yung presyo ng bilihin, pare-pareho lang naman tumataas, 'di ba? So, 'yun. Unahin na natin yung makakarapatang pangkabuhayan. Alam naman natin na ang daming workers ngayon na minimum wage pa rin yung kinikita, 'di ba? Pero ang taas ng bilihin, yun nga, yung sinasabi ko kanina. Pero hindi talaga sapat. Kasi syempre yung inflation patuloy na nangyayari. Tapos patuloy na tumataas yung bilihin, pero yung sweldo wala pa rin, ganun pa rin. Ikaw, Paul, ano pong masasabi mo dun? Exactly, Julius. May mga data nga halos na doble ang family living wage sa NCR kumpara sa minimum wage. Tulad nga ng sinabi mo kanina, yung Manila rate at provincial rate. Tulad ng sabi ko kanina, ibig sabihin, kahit buong araw silang magbunot ng buto, kulang pa rin ng pambayad ng kuryente, renta, at lalo na sa pambili ng pagkain. Ikaw, Saren? So, dyan pumapasok yung essence ng karapatan, pangkabuhayan. Dapat may seguridad ang bawat manggagawa ng mabuhay ng disente. Hindi lang pera ang usapan dito, dignity ng tao ang nakataya. So, sa'yo, Paul, anong palagay mo diyon? At minsan, hindi lang sahod ang problema. May mga ugat din sa governance issues like corruption. For example, yung issue sa DPWH ngayon, kung maayos napupunta ang pondo sa project at public services, ba mas maraming trabaho at mas maayos ang pasahod. Oo, no. Lalo ngayon, leche yung DPWH. Solid yung yung tawag dito, binubulsa nilang pera. Yung mga tawag dito, alam nyo ba, tax natin yon pre. Tayo nagbabayad nun. Lahat ng binibili natin may tax. Ibig sabihin, pera natin yon, tol. Wow! So, nakakasama ng loob. Pero yun, kasi yung tinatawag nating social justice, hindi lang basta pantay na trato. Dapat patas yung sistema, dapat malinis, syempre dapat transparent, walang nanlalamang. Pati kung saan napupunta yung buwis natin, ayun nga, kung saan napupunta yung tax natin, dapat ramdam natin yung balik sa serbisyo. Imbis na maramdaman natin sa mga project, binubulsa pa nila. Dapat nga, maramdaman natin ano nangyayari pag bumabagyo? Yung baha, hindi humuhupa agad. Kasi nga, nabulsa na nila yung pondo. Aray mo. Ikaw, sorry. Yes. At madagdag ko lang doon, Julius,
Dagdag ko lang, sige. kapag may corruption, doble ang damage. Una, nawawala ang tiwala ng tao sa gobyerno. Pangalawa, mismong kabuhayan ng mamamayan ang bagsak. Oo, 'di ba? Ayun nga yung nawawalan ng tiwala sa gobyerno. Mismong yung mga Yes, yes. binoto ng tao na binoto ng mga mamamayan na mga senador, sila din yung sangkot dun sa corruption eh. 'Di ba? Yung may mga pinangalanan na senador na senador natin ngayon. Ayun, sila din yung mga magkakakuntsaba dun sa ano, sa corruption. Hay no. So, pero ang tanong pala, ano bang pwede nating magawa? Tayo, halimbawa tayong tatlo, o sa mga ibang tao pa na nakikinig, ano bang pwede nating magawa as an ordinary citizen lang? Ikaw, Paul. Simple lang pero powerful. Dapat maging aware tayo, huwag manahimik kapag may nakikitang mali at suportahan mga panawagan para sa makatulong sa tulad ng paggawa ng rally nung nakaraan. Oo, no. Nung nakaraan, kailan lang yun? Kailan nga yun? September 21. Ayun, September 21. Solid na yan, no? Ikaw, Sor, ano masasabi mo dun sa, ano, sa rally? Yung mga sinabi, tama nga yung sinabi ni Paul, yung sa mga rally, and tama nga din yung mga ginawa ng mga mamamayang na ordinary Tama, citizen tama. dahil ayun lang ang kaya nilang magawa para magbago yung Pilipinas. Para mawala na yung mga corrupt. So, syempre, ang pinakamabisang magawa natin is bumoto ng tama kasi kung leader natin ay may malasakit, sila mismo ang lalaban para sa karapatan ng tao. Totoo. Kasi, ayun nga, babalik pa rin tayo doon sa pagboto ng tama. Kasi, yung mga binoto natin, or nung mga iba, hindi naman natin masisisi sila eh. Kung ba't nila binoto yun eh. Ewan ko ba't nila binoboto yung mga yan. Pero dapat, magsimula na tayo sa pagboto ng tama. Kasi, kung yung mga leader mismo, sabi mo nga, Yes. malasakit, syempre, mas safe tayo pag sila yung mamumuno para sa atin, di ba? Nice. So, Tama. bago tayo mag-wrap up o bago natin tapusin to, ano bang mga naging takeaway natin? Ikaw, Paul, anong takeaway mo? Yung matitake-away ko sa usapan natin dito ngayon, ang karapatang pangkabuhayan at katarungang panlipunan ay hindi walay ito sa daily lives natin kasi nagagamit natin ito sa pang-araw-araw natin kabuhayan. Na dahil dito ay ito ang foundation ng maayos na pamumuhay. Ikaw, Soren? So, para sa akin, habang may issue pa na mababang sahod at korupsyon, dapat hindi tayo tumigil magsalita at manindigan. Paglaban natin yung tama, yun lang. Totoo. Di tayo dapat titigil na manawagan or magsalita. Dapat patuloy lang tayong gumawa ng rally, no? Para marinig tayo ng mga nakaupo dyan, eh, no? Yes. Di ba? Tama. So, yun. Dito na pala nagtatapos ang Tinig ng Bayan. Maraming salamat sa pakikinig, mga katinig. Pero meron lang kaming isang quote na babanggitin sa inyo bago magtapos to. Ang karapatan ng isa ay karapatan ng lahat. Okay? Kita tayo sa susunod, mga katinig. Bye-bye! Bye-bye dyan sa inyo mga katinig. Ay.